Okay lang kasi nung nag-start din ako, ganun din ako naman ko. Hi, Kaizen Club! Welcome na ngayon. Ang magiging guest natin ay isa sa napaka-inspiring story na rin na maririnig natin. Isang babae na mula sa Bohol na hindi nagpatalo sa hirap sa buhay. And let's welcome Miss Jenezel Ayo. Ayan, thank you so much, Sir Christian, for inviting me here sa podcast mo. And it's my privilege talaga. Okay, Jen. So middle child ka pala. Yes po. Ngayon ang question, bilang middle child, paano naapektuhan nun yung role mo sa family mo? As a middle child, Sir Christian, malaking bagay din talaga siya sa akin kasi nga baka madaming nakakalit din sa akin. So, pag sinabing middle child kasi, pasaway daw, black sheep daw, hindi laging priority, hindi laging napapansin. Pero for me, hindi naman sa hindi napapansin, may gusto lang talaga akong patunayan sa buhay na hindi lang ako bastang middle child lang. Ang galing, no? Maraming nanonood dyan, for sure, middle child din, and nakaka-relate din sa Yes. story mo. So, ang question ko sa'yo, since may gusto ka mapatunayan, bata pa lang ba nagnais ka na kumita at magkaroon ng sarili mong income? Oo naman, Sir Christian, kasi nga sabi ko nga yung family ko, hindi ko kasama talaga. So parang laking lola din talaga ako, Sir Christian, kaya mostly walang gumagabay na magulang sa akin. And naiinggit nga ako sa mga klase ko kasi sila may magulang na. Sige, okay lang yun, naintindihan kita. Kasi, nung nag-start din ako, ganun din yung naramdaman ko. Sige lang. Sir Christian, laki lola talaga ako. So, hindi ako sanay na, oh God. Hindi. Hirap pa. So, hindi ako sanay na may nag-aalaga. Kaya, bata pa lang. Uy. Hindi. Bata pa lang, may gusto na akong patunayan sa buhay. Ano ba yung gusto mong mapatunayan? Ano, na kaya ko din, tulungan yung family ko. Na maahon sila sa hirap. Ano ba yung naging turning point? Bakit mo naisip agad yung ganung bagay? Na bata pa lang, kailangan mo nang magsumika para sa pamilya mo. Kasi, syempre, sa Bohol ako, so, hindi naman kami mayaman, sabi ko nga kanina. Tsaka nakikita ko rin din na nahirapan na yung father ko na magtrabaho. Tsaka, kahit hindi niya sabihin, alam ko ramdam ko eh. Wait lang, napuwing eh. Sige, okay lang. For sure, marami ring audience natin, yung nakaka-relate. Hindi ko to expected Kala ko Okay kwentuhan lang. lang eh. Okay lang yun kasi normal naman sa atin magpakita ng emosyon. Yan din yung mga nanonood sa atin ngayon, for sure, nakaka-relate sa story mo. And if nanonood yung papa mo, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Well, sana bigyan ka pa ng, ni Lord, mahabang buhay, maging malakas ka pa, maging healthy, kasi gusto ko pang bumawi sa'yo. At ibabalik ko pa lahat ng sacrifice mo para sa akin kasi isa ka din sa reason bakit ko ginagawa to. Kahit na nahirapan na ako, hindi ako sumusuko kasi ikaw yung gusto ko din talagang makitang masaya na makukuha ko yung mga pangarap ko aside sa kila mama tsaka yan sa mga kapatid tsaka sa lola at lolo ko. Yun lang. Thank you so Antayin much. mo. So, sobrang napakaganda ng mensahe na yan. For sure, kung narinig yun ng papa mo, mas gaganahan pa yon na magtrabaho, magsumikap din sa buhay. Pero ikaw, syempre, nung bata ka, paano mo unti-unting binuo yung goals mo sa buhay? Ano yung mga, maybe baka bata pa lang, nagka-work ka na. Nagkaroon ka na ba before ng another income? Before mo nakita yung opportunity natin? Actually, Sir Christian, bata pa lang, even nung nag-aaral ako, mahilig talaga ako rumakit. Kahit nga
pagbabantay ng tindahan, pagbebenta ng ulam, pinatos ko, pag-aalaga ng pamangkin, pinatos ko din kasi nga gusto kong kumita ng sarili kong pera kasi hindi sapat yung binibigay na allowance ng family ko. Tsaka, gusto ko din na i-provide yung sarili ko. Grabe, isipin mo, bata ka pa lang, nagsusumikap ka na. Hindi lahat ng kabataan ganyan ang mindset. Pero nabanggit mo kanina na nagbebenta-benta ka. Ano yung experience mo nung bata ka nung nagwo-work ka? Actually, Sir Christian, bata pa lang ako na sabi ko sa sarili ko, masarap pala kumita ng pera. Kasi, nabibili mo yung gusto mo, nagagastos, I mean, yung gusto mong bilhin na hindi mo hinihingi sa magulang mo. Kasi nga, di naman tayo mayaman. So, kailangan natin magsumikap. And sabi ko sa sarili ko, pag nabigyan talaga ako ng opportunity na makakita ako ng pwedeng pagkakitaan, gagrab ko din talaga. Okay, tama. Sabi nga nila, pag yung opportunity na nag-present sa'yo, hindi mo na Yes, dapat papakawalan yan. tama, So, ang sir. tanong ko naman sa'yo, paano naman na-introduce sa'yo yung platform na 'to? Actually, unexpected talaga siya kasi nung nakapagtapos ako ng senior high, may plan talaga ako mag-aral ng college, Sir Christian. Kasi gusto kong talaga Hmm, makapagtapos. Pero since hindi nga kaya i-provide ng family ko, nag-sacrifice ako na, sige, di muna ako mag-aaral. Mga kapatid ko muna. And then, nag-try ako mag-apply. Hindi madali ha. So, kaya nakarelate ako sa mga nag-a-apply dyan. So, grabe. And buti na lang, malakas yung kapit natin sa company, yung father natin, kaya nakapasok din tayo. And nung nakapag-work ako sa Christian, hindi din madali. Kasi, yung sahod ko sobrang mababa. ano Isip, ba yung naging work mo? naging sales lady po tayo sa mall. So, yung sahod mo nun, magkano lang? Sobrang baba nga eh. 8,000 lang isang buwan. 8,000 isang buwan. Yes! Ano ba experience mo as sales lady? Actually, first time ko siya. So, syempre, as first time, excited akong kumita ng pera. Pero, nung ginagastos ko na siya, sabi ko, kulang pa, liit lang pala, kasi sa sarili ko pa lang, kulang na. So, sabi ko, paano ako makapagbigay sa family ko nito? Kaya nasipan ko na, why not maghanap ako ng extra income habang nagtatrabaho? Sabagay, sa panahon ngayon, hindi sapat ang single lang income mo. Yes, totoo Dapat talaga yan. may dagdag kang pagkakakitaan. Mm. Pero nung una ba, natakot ka ba na mag-try ng bago? Siyempre, oo naman kasi nga, baguhan, wala pang idea. Siyempre, nag-aral lang naman ako tas may konting background sa pagbenta-benta. Pero sabi ko nga ako kasi yung tipong tao na gustong magsumubok ng mga bagay-bagay kasi curious ako sa mga bagay-bagay eh. Pero ayun lang, try lang ako. Nung una, sabi mo nga, natakot ka, nagduda ka. Ano ba yung biggest doubt mo? Ah, yung pinaka-biggest doubt ko po is baka hindi ko kayang gawin. Kasi siyempre, walang naniniwala sa akin, sobrang baba ng confidence ko. Baka pag may na-try ako ng bago, parang baka hindi ko kayanin kasi nga mahiyain. Mhm. So, yung doubt ko, sir. So, isa yun sa mga takot mo, no? Yung baka hindi Yes. suportahan yung ideya mo. Baka hindi Totoo. suportahan yung ginagawa mo. So, ang tanong, ano yung moment na nagbago ng mindset mo? Na kaya mo pala. Yung nag-try ako na, kasi 'di ba, di ko alam kung nakwento ko na why not i-try ko kaya? Kasi wala namang masasama pag ita-try ko din siya, sir. So, yun lang yung ginawa ko din talaga. Try lang, subok lang. Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung para sa'yo kung hindi mo susubukan. Yes. So, sinubukan mo lang and for sure, naging maganda yung income. Pero bukod sa income, ano yung biggest change sa'yo at ano yung pinakamahirap na pinagdaanan mo? Actually, sir, yung pinakamalaking nagbago din talaga sa akin nung sinubukan ko yung community na 'to is yung pagiging mahiyain ko po is kahit papaano, natanggal. Yung sobrang baba ng tiwala ko sa sarili ko, tumaas talaga. Tsaka yung kumpiyansa ko sa sarili ko mas lumaki and mas nag-grow as a person at mas gumanda din talaga yung mindset. Okay. So, ang tanong ko ngayon, ano ang message mo sa mga katulad mo na natatakot din mag-try ng bago at nagdududa rin sa mga kakayahan nila? Na message ko lang sa kagaya ko, huwag ka lang matakot sumubok. Kasi minsan kung yung mga bagay na inaayawan mo pa, yun pa yung magbibigay sa'yo ng malaking opportunity na
hindi ka lang basta kikita lang kasi madaming pang mas malawak na opportunity ang pwedeng ibigay din sa'yo. So, ang maganda dito, madami kang ma-experience na mga bago. Yan, hindi lang pera kasi makakapag-travel ka din talaga. At ano lang, madi-discover mo sa sarili mo na may kaya ka pa palang patunayan. Tama, ang galing nun ha, na may kaya ka pang patunayan. Ngayon, ang tanong, para sa'yo, ano ba si The Kaizen Club? For me, yung The Kaizen Club is hindi lang siya basta community lang, yan, kundi isang pangalawang tahanan na po natin. At hindi lang siya bastang pangalawang tahanan kasi iba-ibang tao ang welcome dito. Kahit ordinaryong tao ka lang, anong background mo, saan ka manggaling, pwede ka dito, welcome ka dito. Tsaka, ang babait ng mga founder ng The Kaizen Club, even yung mga kasama mo, ipupush ka talaga na mag-grow as a person, ayan, na kaya mo pala. And even na hindi mo sila kano-ano, grabe yung tiwala nila sa'yo na kaya mo talaga na mas mangyari pa sa'yo. And yan yung opportunity at yan din ang community na matagal natin gustong makasama dahil yan ang mag-a-uplift sa atin to get better. So ngayon, the question is, if nakikita ka ng founder, o nakikita ka ng mga kasama mo, all throughout nung nagsisimula ka sa journey, baka pwede mo silang pasalamatan, baka may mensahe ka sa mga tumutulong sa'yo nung nagsisimula ka. Yan, so sa mga tawag dito, yung isa sa reason din bakit ko nakita yung community na to, sobrang thank you sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo ko dati, hindi ko makikita yung community na to sa mga nakasama ko na mas nag-push din talaga sa akin, na i-go ko din talaga. Kasi to be honest, wala talaga akong alam sa getong idea. Pero still, may tiwala kayo sa akin. Sa mga naniwala sa akin na kaya ko to, nung nag-start ako dito na as in literal na wala talaga, until now, thank you sa inyo. And alam ko sa sarili ko na isa kayo sa reason bakit ko ginagawa din yung community at sa mga hinahandle ko at sa mga taong naniniwala din sa akin. Sobrang thankful ako sa inyo kasi pinagkatiwalaan niyo yung isang dating probinsyana na kaya kayong i-handle, and sa mga mentors at sa mga founder din ng The Kaizen Club at sa The Council, thank you kasi yung tipong down na down ako, kayo yung tumulong sa akin at andyan kayo palagi. And yun yung masarap. Yung meron kang community na dyan lang sa likod mo, sumusuporta at nag-guide sa'yo. And siguro, before tayo mag-end, final question ko na lang sa'yo. Tingin mo ba, ano pa ang ma-achieve ng isang Genezel EO? Actually, madami talaga. Kasi lagi ko sinasabi kay Lord yan, Sir Christian, kaya siguro madaming delayed, madaming mga challenge na binibigay kasi hinahanda niya tayo sa malaking opportunity na pwede niyang ibigay sa akin. Kaya excited na ako na hindi lang basta income yung makukuha natin dito, malaking grupo, madaming travels, makabawi sa family ko, Sir Christian, mabigyan sila ng magandang buhay, at yung magkaroon tayo ng financial freedom and time freedom, and even makabawi din sa mga kasama ko dito sa community at makapag-inspire din tayo ng madaming tao pa. And that's the goal naman sa The Kaizen Club. Ang makatulong, makapag-inspire at makapag-motivate ng mas marami pang individuals na may kaya kang magawa at may magagawa ka. And that's our podcast for today. Maraming salamat sa inyo. And thank you once again, Genezel, kasi for sure, 100% marami kang na-inspire today. And sa mga tao po na nandito at nanonood up until this time, like, comment kung ano pa yung gusto mo maging podcast natin, and share this post. So maraming salamat. I'm your founder, Christian Corpus. And again, thank you, Genezel. Thank you so much, Sir Christian. See you sa next podcast natin. Bye!